Magtatatagumpay ba ang kanluran laban sa terorismong Islamista? Sa tilapagsuko ng US sa Iran matapos ang matinding pinsala sa militar, programa ng nuklear at misil at pagpatay sa karamihan ng mga lider nito sa mga pag-ataking isinagawa kasama ng Israel. May siseba ang high-tech na armas at magagaling na piloto at sundalo kung kulang sa determinasyon o pasyensya ang mga lider ng Amerika na labanan ang Islamistang rehimen ng teror na kayang magpakawala ng mga drone laban sa mga dumaraang barko sa Strait of Hormuz. Ngayong linggo sa Think Twice, kasama si Colonel Richard Kemp, tatalakayin natin ng masinsinan ang digmaan laban sa Iran at kung kakayanin ng Estados Unidos talunin ang mga kaaway at hindi traidorin ang mga kaalyado nito. Kamusta at welcome sa Think Twice. Alam na ba ng Estados Unidos kung paano talunin ang mga teroristang gumagamit ng tinatawag na mga eksperto na asymmetrical warfare? Ang digmaan na nagsimula noong Pebrero 28 kung saan nagtamo ng walang kapantay na tagumpay tapos nang hindi nakuha ng Washington ang mga layunin nitong simula ng labanan. Dahil sa pagbabanta sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz, napataas ng Tehran ang presyo ng gasolina at naging hindi popular ang digmaan sa US, kaya mas tumagal sila kaysa Washington. Sa pagsangayon ni Pangulong Trump sa Memorandum of Understanding na nagbibigay ng tagumpay sa Islamistang rehimen sa digmaan, maaring magbabo pa ng direksyon ang Estados Unidos kung si Pangalawang Pangulo J.D. Vance ay mapilitang pumayag sa isang kasunduang pangkapayapaan na kasing hina ng Iran nuclear deal ni Barack Obama. Ang malungkot na resulta ng digmaan ay nagbubukas ng mahahalagang tanong tungkol sa pakikidigma sa ika-21 siglo at sa kagustuhan ng kanluran na ipagtanggol ang sarili. Para talakayin ito, maswerte tayo na kasama natin ngayon at ang ibig kong sabihin ay kasama natin siya ng personal. Dahil ang episode ng Think Twice ay nire-record sa JNS Studios sa Jerusalem, kasama natin ang isa sa mga nangungunang eksperto sa digmaan, terorismo at estratehiyang militar. Si Colonel Richard Kemp ay retiradong opisyal ng militar ng Britanya at komentarista. Nagtapos sa Sandhurst, ang Akademiyang Militar ng Britanya. Isa siyang pinarangalan na veterano ng unang Gulf War at mga labanan sa Northern Ireland, Bosnia, Afghanistan at Iraq, kung saan siya rin ang namuno sa mga tropa. Naging pinuno rin siya ng internasyonal na pangkat kontra terorismo sa Joint Intelligence Committee ng Pamahalaang Britanya. Simula nang magretiro, nagsusulat at nagsasalita siya tungkol sa militar, terorismo at estratehiya. Colonel Richard Kemp, welcome sa Think Twice. Jonathan Tobin, ikinagagalak ko. Nasa Jerusalem ako para sa JNS conference na katatapos lang napakaganda at pambihirang kumperensya na sa tingin ko napakalaki ng nawala sa sinumang hindi nakadalo roon. Oo, ganun din ang tingin ko. Maraming magagaling na tagapagsalita at 3 araw yon ng tuloy-tuloy at talagang mga kapanapanabik na pag-uusap. Lalo na, alam mo, na nandun ka rin. Salamat. Gusto ko magsimula sa pamamagitan ng isang tanong na naglalarawan ng ating kasalukuyang estratehikong dilema. Ang tinutukoy ko rito ay ang kanluran, Estados Unidos at Israel. Kaya pakiusap, pagtiyagaan mo muna ako sandali. Isa sa mga sesyon sa summit na napag-usapan lang natin ay pinangunahan ni Professor Yuval Steinitz na siya ring pinuno ng Rafael Industries, isa sa mga kilalang Israeli na kumpanya ng high-tech na produksyon ng militar. Makikikita mo ang pangalang yon sa Iron Dome Interceptor at marami pang iba. At siya, nagsalita siya sa sesyon kung saan tinatalakay niya sa amin ang tungkol sa mga kamanghamanghang technological na pag-unlad na naabot ng Israel. Kung paano, ayon sa kanya, alam mo, sinabi ng pinuno ng Israeli Air Force na kung wala ito, wala sanang nagawa ang Israel. Alam mo, totoo yun. Nagbigay ito ng malaking technological na bentahe sa laban kontra Iran para sa Israel at Estados Unidos. Pero pag-isipan natin ito sandali kung saan tayo dinala nito. At pagpasensyahan mo na ako.
Naalala ko ang isang lektura noong estudyante ako sa Columbia University. Matagal na nung nag-aaral pa ako ng kasaysayan. Nung kumuha ako ng kurso sa Estratehiya at Pandigdigang Tunggalian, itinuro ito ng kilalang eskolar na si Yumaong Warner Schelling. At si Schelling, kinausap niya kami tungkol sa tactical at operasyonal na kahusayan ng mga Hapones kumpara sa mga alyado sa simula ng ikalawang digmaang pandaigdig. At sinabi niya na ang mga Hapones ay sa simula ng digmaan may mas magagandang eroplano, alam mo, mga barko na mahusay, at mas magagaling na piloto, mas may karanasang mga piloto. Mas advanced sila, mas advanced pagdating sa mga operasyonal na estratehiya. Inaral nila ang paggamit ng aircraft carrier sa paraang di pa nagawa ng mga alyado tulad ng Britanya at Estados Unidos. Inaral nila kung paano magsagawa ng amphibious invasions na noon pa lang natututuhan ng mga alyado habang tumatagal ang digmaan. At kapag binabalikan ko ito sa isip, pero ang sinabi niya ay sa kabila ng napakalaking kalamangan nila sa simula ng ikalawang digmaang pandaigdig, wala silang estratehiya kung paano talaga mananalo sa digmaan. Maliban doon, inisip nilang kapag umatake sila bigla sa Estados Unidos at nagdulot ng matinding dagok, susuko ang mga Amerikano. Pero kabaligtaran ang nangyari. Kaya naisip ko ang kalagayan natin ngayon. Ibig ko sabihin, kung nakaupo tayo sa Tokyo noong sabihin na nating Marso, 1942, maaari tayong makinig sa isang lektura na kagaya niyan. Walang ibig ipakitang kawalang-galang. Alam mo na, lal habdil, gaya ng sinasabi natin sa Hebrew, sa pagitan ni Professor Steinitz at ng mga Hapones noong panahong yon. Pero baka narinig natin ng lektura kung paano nang hingibabaw ang Imperial Army at Navy ng Hapones sa mga alyado. Ganap na pang-ibabaw ang ipinakita nila. Hindi lang sa Pearl Harbor, kundi pati sa Pilipinas at Malaya, kung saan natalo ang mga British at nagpadala pa ng 2 malalaking barkong pandigma sa baybayin ng Malaya na walang proteksyon mula sa himpapawid. Na para bang 1,914 pa rin at nagulat sila, alam mo na, nang mawala ang mga iyon. Kaya isipin mo, ayokong gumawa ng masyadong eksaktong historical na paghahambing. Alam mo na, masyadong eksaktong paghahambing. Siyempre, alam mo na, ang Estados Unidos ay hindi Hapon. At ang Iran ay hindi rin Estados Unidos o Britanya noon. Napapansin ko na mas malaki ang technological na kalamangan ng kanluran, lalo na kumpara sa Iran at mga teroristang kaalyado nito. May estratehiya ba talaga tayo para talunin sila? Dahil mukhang sumusuko ang Estados Unidos sa Iran at nagpapatuloy ang usapan sa ganitong direksyon, tila wala rin tayong estratehiyang pampanalo sa digmaan gaya ng mga Hapones noon. Sa tingin ko, ang kaibahan dito kumpara sa Teatro ng Pasipiko noong ikalawang digmaang pandaigdig ay na noong ikalawang digmaang pandaigdig sa Pasipiko, ang Amerika ang nagtakda ng estratehiya. Pinagpasyahan ito ng Amerikanong presidente at mga general. Dito, may 2 bansa tayo, pangunahing 2 bansa, na siyang nagtatakda kung ano ang magiging estratehiya. Wala akong duda na si Punong Ministro Netanyahu ay may malinaw at maayos na estratehiya na tingin ko ay nabuo na niya marahil bago pa ang ikapito ng Oktubre, at tiyak mula noong ikapito ng Oktubre, nakita rin natin itong unti-unting lumalabas. Sige, nagbago na ang estratehiya. Inangkop na ito. Ito ay naging akma sa mga pagbabago sa sitwasyon, pero tingin ko may pangkalahatan estratehiya pa rin. Sa kabilang banda, ang mga Amerikano ay dapat ituring na nakatatandang katuwang sa relasyong ito. Hindi ako sigurado kung may estratehiya sila. Sa tingin ko, nagkaroon sila ng plano laban sa Iran, pero tingin ko nagbago na iyon. Sa tingin ko, dahil sa mga pagbabagong politikal at sa paraan ng pag-usad ng digmaan, para napilitan si Pangulong Trump na itapon na lang ang kanyang estratehiya. Ngayon, hindi ibig sabihin nun na hindi na niya babalikan yon. At sa tingin ko, tama ka na nakakabahala talaga na yon dahil sa Memorandum of Understanding. Pero sa tingin ko, si Pangulong Trump ay isang tao na kayang magbago ng desisyon. At nakita na natin na ilang beses na siya nagpalit ng direksyon na hindi inaasahan, na sa ilang aspeto ay kalakasan, pero hindi naman siguro sa pagkakataong ito. Makikita nating bumalik sa tamang direksyon ang estratehiya na yon. Sa palagay ko, yon ang tunay na pagkakaiba sa Pacific Theater. Alam mo, kung titingnan ng ikalawang digmaang pandaigdig, marami talagang naging problema sa estratehiya.
At bahagi nito ay dahil sa hindi pagkakasundo sa pagitan ng United Kingdom at ng Estados Unidos na siyang dalawang pangunahing puwersa at pamahalaang magkakampi. At nakita natin ang ilang mga problema doon. Sa tingin ko, alam mo, napakadali. Sa palagay ko, kung isa kang propesor sa universidad na maglatag ng isang estratehiya at kung paano dapat gumana ang estratehikong pag-iisip. Pero ibang-iba ito, sa palagay ko, kapag totoong sitwasyon na ang hinaharap mo na hindi lang mga mandirigma sa lupa ang sangkot. Kasama dito ang mga botante sa sariling bayan at iba pang salik sa ekonomiya, halimbawa. Salamat sa pakikinig sa Think Twice. Kung nakikinig ka man sa amin sa alinman sa mga podcast platform o nanonood ng live sa Facebook o X o sa JNS YouTube channel, paki-like at mag-subscribe sa JNS. I-click ang kampana para sa mga abiso at bigyan kami ng magagandang review. Bukod sa Think Twice, may Jonathan Tobin Daily Podcast din kung saan nagbabahagi ako ng balita at pagsusuri sa mahahalagang isyu ngayon. Makikikita mo ang araw-araw na palabas sa Jonathan Tobin Daily. Sa JNS channel, sa anumang podcast platform ka man nakikinig. At ngayon, balik tayo sa programa ngayong araw. Sa tingin ko, tama ka dyan. Malinaw na ang mga political na salik na yan ang nanghihingibabaw ngayon. Tingnan natin, gaya ng sabi mo, kung ganun nga ang mangyayari. Sa ngayon, mukhang, gaya ng isinulat ko sa JNS sa isang column, na inilatala kahapon lang, mukhang sinusubukan muna si J.D. Vance. Tungkol sa kanyang pananaw sa patakarang panlabas, natatakot ako na bigyan siya ng tungkulin sa pakikipagnegosasyon sa mga Iranian. Alam mo, ito ay klasikong taso na mag-ingat sa hinihiling mo. Sa tingin ko, kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa estratehiya, sa palagay ko, isang bagay na kulang sa kanluran ay ang pagkakaroon ng isang pangkalahatang estratehiya kabilang na sa paglaban sa pandaigdigang jihad. At walang pagkakaugnay-ugnay. Walang koordinasyon kahit sa loob at pagitan ng mga pamahalaan sa kanluran. Yun talagang gusto kong ipunto. Tama, mahalaga talaga yan. Kaya lumalampas na tayo sa Iran mismo. Pero yun ay isang bagay na, dinevelop ng mga kaluraning bansa para harapin ang Russia noong Cold War, na sa huli ay naging matagumpay. Kahit na dumaan ito sa iba't ibang, Mga babago. Vietnam hanggang sa, Star Wars. Eksakto, pero sa tingin ko, nagsasalita ako kanina tungkol sa estratehiya kaugnay ng Iran, pero ang pangkalahatang estratehiya sa paghawak ng Islamic Jihad ay talagang wala. Pareho lang, ibig ko sabihin, nangyari na ito at nakita na rin natin dati. Nalilito ang mga makapangyarihang bansa sa asimetrikong pakikidigma. At parang yan ang nakita natin, sa Strait of Hormuz, hindi ba? Tama yan, at ito ay, isa sa mga problemang hindi naman talaga umiiral noong ikalawang digmaang pandigdig. O kahit noong mga naunang digmaan, at pati na rin sa ilan pagkatapos noon. Ang pag-aatubili, ang totoong pag-aatubili ng mga kanluraning bansa na bayaran ang kinakailangang halaga para makamit ang tagumpay o panalo. Sa tinatawag mong hindi pantay na labanan o kahit anong uri ng labanan sa tingin ko. Alam mo, sa tingin ko, halimbawa, kung titingnan mo ang Russia at Ukraine, sa palagay ko parehong panig doon ay handang bayaran ang anumang halaga na kailangan kahit papaano. Sa tingin ko, wala naman ganun sa kanlurang Europa. At sa tingin ko yung sitwasyon na yan, yung takot sa kanluran at yung pagka-adik sa kapayapaan at kaginhawaan, magagandang bagay yan, pero hindi lang basta-basta yan nakukuha ng libre. Sa tingin ko, talagang pinahina nito yung itinuturing na napakamatagumpay. Marahil, pinakamatagumpay na alyansang militar sa kasaysayan, ang NATO. Sa palagay ko, ang kasalukuyang pag-iisip at ugali sa kanlurang Europa ay talagang nagpapahina sa NATO. Sige, pag-usapan natin ng kaunti kung anong nangyari pagkatapos ng Pebrero 28. Gaano lubos ang tagumpay ng militar laban sa Iran? At kaya ba ng Estados Unidos at Israel na tiyakin ang kalayaan sa paglalayag sa Strait of Hormuz kung nagpa siya ang Washington na gawin ito? O ito ba, gaya ng sinabi lang natin, ay isang kaso ng hindi pantay na digmaan kung saan ang mga Iranian drone ay maaring magpatuloy sa pagbabanta sa mga barko ng walang hanggan? Ibig ko sabihin, makakayanan ba nila kung nagsagawa ang Estados Unidos ng tunay na puspusang hakbang laban dito? Hindi ko iniisip na kaya nila. Hindi. Sa tingin ko,
sa tingin ko, posible sanang buksan o panatilihing bukas ang Strait of Hormuz. Alam ng mga Amerikano at Israeli ang kahalagahan ng Strait of Hormuz. Hindi ako sang-ayon sa mga nagsasabing di naisip ng mga Amerikano. Gusto ko sanang sabihin Japan ang pagsasara ng Iran. Itatanim ko yan sa isip mo. Ang pagsasara ng Iran sa Strait of Hormuz. Malinaw, nakatawa-tawang suhestiyon yan. Yun sana ang una nilang maiisip. Maaring napagpasyahan nila na hindi na kailangan dahil sa laki ng pinsalang gagawin nila sa Iran, sa simula pa lang, mawawalan ng kakayahan ng Iran na isara ang Strait of Hormuz. Kung gano'n ang inisip nila, nagkamali sila, gaya na nakita natin. Pero naniniwala ako na posible sanang pigilan yon sa paraang militar, o kung nangyari man, mabuksan muli ang Strait of Hormuz. Malamang na kailangan ng mga sundalo sa lupa. Hindi naman kailangang malakihan o pangmatagalan sa malawak na lugar, kundi limitado lang sa ilang mahahalagang lokasyon na kumukontrol sa Strait of Hormuz. Pero malinaw, napakalinaw, na ang Estados Unidos ay hindi handa at malamang na hindi kailanman magiging handang magpadala ng mga sundalo sa lupa sa ganoong sitwasyon. Iyan ay isang malinaw at matinding kahinaan kung sinusubukan mong labanan ang Iran. Kung naniniwala ka na talagang hindi gagawin ng Estados Unidos yun dahil maraming haka-haka. Ibig ko sabihin, pag-uusapan pa natin ng kaunti kung saan tayo patungo kaugnay ng kinalabasan ng digmaan. Pero gaya ng sabi mo, tiyak namang may kakayahan ng Estados Unidos at may puwersa sila para gawin yon. Siguro umatras muna tayo ng kaunti at tingnan ito sa mas malawak pandaigdigang pananaw sa tunggalian. Kung wala kang determinasyong sumabak sa tunggaliang ito, gaya ng sabi mo, malinaw na parehong handang lumaban hanggang kamatayan ang Ukraine at Russia. Ang Estados Unidos ay tila hindi at malinaw na handa ang mga Israeli na gawin ang lahat para ipagtanggol ang kanilang bansa dahil narito tayo sa Jerusalem. Alam ng mga sundalong Israeli kung anong ipinaglalaban nila para sa kanilang tahanan at pamilya. Parang wala sa Estados Unidos ang ganong determinasyon. At gaya na nabanggit mo, ang Europa, alam mo, ang mga tradisyonal na kaalyado ng Amerika sa Europa, sa kanluran, kabilang ang Britanya. Mga bansa na talagang ayaw makisali sa labang ito, sa sigalot na ito. Kahit na pareho rin silang nanganganib mula sa Iran tulad ng iba, wala rin silang ganoong determinasyon. Tama ka talaga. At kanina lang, bago tayo nagkita, kausap ko ang isang sundalo ng IDF na kakalabas lang mula sa Lebanon. Nakausap ko na ang marami sa kanila, pati mga sundalong lumaban at patuloy na nakikipaglaban sa Gaza at iba pang lugar. At sinabi niya sa akin, maliban sa iilan, bawat Israeli ay gustong lumaban at manalo. Ayaw nila, alam mo, kinikilala nila ang mga panganib na dulot ng Hezbollah, Hamas at iba pa. At ang Iran, siyempre, ay nagdudulot ng panganib sa pamilya, kaibigan at bansa nila. At gusto nilang lumaban para manalo. Sa tingin ko, napakalinaw ng obserbasyong iyon, lalo na ngayon na 3 taon na mula nang hindi lang nagsibula ang mas malaking digmaang ito, kundi sumiklab noong 7 ng Oktubre. At sa tingin ko, alam mo, kapag tinignan mo ang mga sakripisyong ginawa ng mga Israeli, kapwa sa buhay at mga bahagi ng katawan, at syempre sa mga trabaho at buhay pamilya ng mga tao. Dahil lang Israel. At ang Israel ay talagang umasa sa mga reservist. Sa tingin ko, napakahanga-hanga ng obserbasyong yan na hindi ko iniisip na makikita mo sa kanluran ngayon, sa kanlurang Europa, sabihin na lang natin. At ang isa pang punto na gusto kong sabihin ay na ang US, ito ay. Mas mahirap sa tingin ko para sa isang presidente ng Estados Unidos na sumugal ng mag-isa. Sa kasong ito kasama ang Israel, pero wala ang mga tradisyonal na kaalyado dito sa kanlurang Europa, lalo na ang United Kingdom. Maliban sa digmaang Vietnam, nakipaglaban tayo ng balikat sa mga Amerikano sa bawat labanan at sinuportahan natin sila sa bawat labanan. Isang bagay na tila nakakalimutan ni Trump paminsan-minsan. Tama. Pero simula pa talaga noong unang digmaang pandaigdig. At kahit bago pa noon, sa digmaan ng opyo, Tama. at kasama ang China, kahit hindi opisyal, pero wala naman talaga iyon doon.
Sa tingin ko, mas pinapahirap nito sa presidente pag iniisip niya kung hanggang saan siya handang umabot at nasaan ang mga kaalyado niya. At sa tingin ko, ang pinakanakababahalang bahagi nito ay na dekada ng pinopondohan ng Amerika ang depensa ng Europa. Alam mo, habang ang mga Europeo ay nagpapakasarap sa mga benepisyo ng welfare, pagbabago ng klima, at kung ano-ano pa, mga pambansang serbisyong pangkalusugan at iba pa, lahat ng yan ay magagandang bagay. Hindi ko masabing maganda ang pagbabago ng klima, pero sa iba, oo. At nagawa nila yon dahil halos ang Amerika ang nagbayad para sa kanilang depensa. Kaya nga, pati si Trump ay nagsabi na tayo ang nagsusubsidize sa Europa. Nasaan naman sila kapag tayo ang nangangailangan? Oo. At sa tingin ko, alam mo, ang analogy dito, ibig ko sabihin, pinag-usapan natin ang ikalawawang digmang pandigdig, ay parang ang mga Israeli ay parang magsalita gaya ng mga Amerikano. At alam ko mga sundalo, mandaragat at piloto ng Britanya noong ikalawang digmang pandigdig. Alam nilang lahat kung para saan sila lumalaban at maaring hindi sila laging masaya sa bawat sandali. Alam mo yon? Nagre-reklamo rin sila. At ang mga Israeli ay nagre-reklamo rin, pero alam nila kung para saan sila lumalaban. Masasabi ko, alam mo, yung mga Amerikanong militar na nakilala ko nitong mga nakaraang taon na lahat ay mga voluntaryo, sa tingin ko hindi sila nag-aatubili. Tama. Na gawin ang lahat ng kinakailangan laban sa Iran. Naalala ko na sumama ako sa isang training cruise sakay ng aircraft carrier na USS Truman. Tinanong ko sila tungkol sa Iran, mga piloto at kapitan. Sabi nila, hindi kailangan ng Air Force, kami na bahala. 2 carrier task force lang, kaya namin gawin ang lahat ng kailangan. Ganon din sa Britain, hindi ako makapagsalita para sa ibang bansa sa Europa. Pero ang mga sundalong British ay magiging sobrang sabik na makipaglaban sa ganitong sitwasyon. Marami sa kanila sumali sa hukbo o sandatahang lakas para ipagtanggol ang bansa. At nauunawan nila, kahit papano, nauunawan nila ang banta na dala ng Iran. Pero ang Royal Navy, na marahil ay nasa pinakamahinang kalagayan nito, halos mula pa noong panahon ni Henry na ika-8. Tama. Lubos silang napahiya sa kabiguan ng Britanya na kahit subukan ipagtanggol ang teritoryong sakop ng Britanya sa Cyprus na nito ay inatake. Noon sinasabi kong kulang sa political will ang kanluran, yun ang mas tinutukoy ko. Oo. Nasa Westminster ang kakulangan sa political will, hindi sa sandatahang lakas. Tama, oo. Sige, kung titingnan ulit natin mula sa mas malawak na pananaw, ano sa tingin mo ang magiging epekto kung muling magpapakita ng pagpapaubaya sa Iran kung sakaling yun nga ang gawin ng US sa huli? Sa palagay mo ba, sapat na ang pinsalang ginawa ng Israel at Israel nitong mga buwan para mapigilan ang Islamistang rehimen ng matagalan, gaya ng sinasabi ng iba? Maaari bang muling buhayin ng Iran ang ambisyon nitong mangibabaw sa rehiyon at palawakin pa ang internasyonal na terorismo kung masasabi nitong matagumpay nitong nalabanan ang US? Sa tingin ko, pareho actually. At ang mga Iranian ay lantaran nilang ipinagsisigawan na natalo nila ang Estados Unidos. Pero sa totoo lang, ibang-iba ang tunay na nangyari. Ang Estados Unidos at Israel ay nagdulot ng malaking pinsala sa Iran at sa kakayahan nitong magsagawa ng opensiba. Hindi ito tuluyang nawasak, pero dahil sa pambihirang at tumpak na pag-atake, ayon kay Yuval Steinitz, kahit noong mga unang araw ng digmaan, ito ay hindi pa nangyari sa kasaysayan ng digmaan. Halos wala ng hukbong dagat sa Iran. Ang hukbo o tiyak na ang IRGC ay wala na rin. Ang napakalaking bahagi ng hierarkiya at mga sistema ng depensa sa impapawid at iba pa ay halos na ibaba na sa napakababang antas. Kaya't labis silang nagdusa dahil dito, kahit ano pang sabihin nila, labis talaga silang nagdusa. At yon, sa tingin ko, yon ay naantala ang ilan sa kanilang agresyon laban sa Israel at ibang estado sa rehiyon sa loob ng ilang panahon. Ang kakayahang nuklear na marahil ang pinakakinakatakutan ay talagang nawasak at nadurog ng husto. Hindi tuluyang nawasak, pero halos lubos na nawasak. May konti pa rin silang highly enriched uranium. Sa tingin ko, pwedeng maayos yon.
Lahat ng bagay na yon ay maayos din sa tamang panahon kung papayagan sila. At alam mo, baka ilang taon lang, baka mas matagal pa, baka mas maikli pa, bago sila makabalik sa dati nilang kalagayan sa nuclear program kung papayagan sila. Kaya sa tingin ko ang papapalubag loob sa Iran, kung yun nga talaga ang mangyayari, at tama ka sa palagay ko, nabanggitin na hindi talaga natin alam. Hindi natin alam kung ano ang susunod na gagawin ni Donald Trump. Hindi natin alam kung darating ang punto na mabubwisit siya sa mga sagot ng Iran sa kakulanan ng kooperasyon na makikita natin sa susunod na 60 araw. At maaring ipagpaliban ang aksyon hanggang makadating siya, siguro, sa midterms pa nga. Dahil malinaw na iyon ang iniisip niya ngayon. At sana, kung wala pang nangyari bago iyon, sana ay bumalik sila sa laban dahil may 2 taon siyang walang eleksyon sa US. Pero kung hindi mangyari yon, napakalaking panganib ang haharapin. Ang pamunahing panganib ay para sa Israel at mga estado sa Gulpo. Ang pangalawang panganib naman ay para sa natitirang bahagi ng mundo. Kaya ito ay, sa tingin ko, isang napakahirap na sitwasyon. At ang Israel sa panahong iyon, kailangan nilang magkaroon ng ilang malinaw na pulang linya sa palagay ko. At ang mga pulang linyang iyon ay tiyak na kinabibilangan ng pagpapanatili ng isang security zone sa loob ng Lebanon at syempre, pagharap din sa Hamas. Maaring magsimula ito sa pagpapanatili at pagpapalawak ng security zone bago harapin sila ng mas komprehensibo. Dapat may malinaw na mga pulang linya ang Israel at mapanatili ang kakayahang umatake sa Iran kung kailangan. At kapag sinabi kong kakayahan, meron na itong kakayahan, pero kailangan itong magkaroon ng pahintulot o kung hindi man pahintulot, maging handang sumalungat sa Amerika sa ilang antas para sa sariling pangangailangang depensibo nito kaugnay ng Iran. At napakahirap niyan. Alam mo, hindi ito madaling sitwasyon. At masasabi ko na ang punong ministro ng Israel ay hindi lang kailangang mapanatili ang magandang relasyon hanggat maaari kay Pangulong Trump. Pero kailangan din niyang isipin ang paparating niyang eleksyon ngayong Oktubre. At mahalagang bagay yan. At ang dahilan kung bakit ko sinasabi yan ay dahil at hindi lang natin pinag-uusapan ang sariling kapalaran sa politika ni punong ministro Netanyahu, kundi kung ano ang makakabuti para sa bansang ito. At nahihirapan akong intindihin kung paano magagawa ng kahit sino na pumalit kay Netanyahu at magampanan ng epektibo ang trabaho na ginagawa niya laban sa mga kaaway ng Israel. Para sa Israel, mahalaga talaga ang kanyang termino. Hindi ko sasabihin sa mga Israeli kung paano bumuto. Pero wala akong nakikita ng ibang politiko sa Israel na kasing husay ni Netanyahu sa pagharap sa sitwasyong ito. O sa tingin ko, wala nang iba na may ganong karanasan sa seguridad. Sa tingin ko, malinaw na pwede mo siya mahalin, kamuhian, o isipin na matagal na siya sa pwesto. Sa totoo lang, sa kabila ng lahat, nitong nakaraang 2 taon at kalahati mula Oktubre, pito dapat niyang akuin ang bahagi ng responsibilidad dahil nangyari yon sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sa tingin ko, ang nakaraang 2 taon at kalahati ang naging pinakamagandang panahon niya. Sa totoo lang. Oo, sang-ayon ako sa'yo. Sa tingin ko, ibig ko sabihin, malinaw naman na kahit sino ay pwedeng palitan. Palagay ko si De Gaulle ang nagsabing puno ng hindi mapapalitang lalaki ang mga sementeryo. Tama. Pero sa tingin ko, based sa pagkaintindi ko sa politika ng Israel, na kailangan kong aminin na limitado, nakikita ko siya na yon bilang pinakamainam na tao para harapin ang napakahirap na sitwasyong ito. Pag-usapan natin ang isa sa mga layunin na tila implicit sa digmaan, pero minsan ay hindi tahasang binanggit, at iyon ay ang pagpapalit ng rehimen sa Tehran. Sa tingin mo ba naging makatotohanang posibilidad iyon kahit kailan? Kailangan ko sabihin Sir Neil Ferguson, ang kilalang Britano-Amerikanong historiador, ay nansabi na, sa totoo lang, ang Israel at Estados Unidos ay nagkaroon ng pagbabago ng rehimen sa pagpatay sa mga dating lider. At napalitan sila ng mga taong, kung tutuusin, mas matigas pang ulo kaysa kay Khamenei noon.
Sa tingin ko, ang pagbabago ng rehimen talaga ang layunin ng Israel. At naniniwala rin ako na ito ay isang labis na ninanais na resulta ng kampanyang militar ng Estados Unidos. At impossible ang sabihin. Kung kaya o hindi mo magawa ang pagpapalit ng rehimen. Alam mo, kung iba lang ang nangyari sa digmaan ito na may tigil putukan na yon, baka nakita sana natin ang pagbabago ng rehimen. Pero ito ay talagang isang posibilidad at maaaring mangyari na ngayon. Maaaring makita natin ito sa malapit na hinaharap. Maaaring makita rin natin ito sa mas malayong hinaharap. Ang mahalagang bagay dyan, sa tingin ko, ay kung anong rehimen ang papalit sa kasalukuyang rehimen. Tama ka, kahit nagpalit tayo ng rehimen, hindi rin gumanda ang kalagayan. Maaring hindi ito naging mas masama, pero hindi rin ito naging mas maganda. Pero napakahirap nitong kalkulahin. Minsan akong nasangkot sa pagpigil ng isang coup d'etat sa Afghanistan. At ang mga nagplano na umaasang mapapatalsik si Pangulong Karzai ay may napakalaking kumpiyansa. Nakita ko ang maraming impormasyon tungkol dito at napakalaki ng kumpiyansa nila na magagawa nila ito. Ngunit sa huli, nabigo sila dahil sa iba't ibang dahilan. Kaya sa tingin ko, hindi mo talaga kayang hulaan. Kahit gaano ka pa kahanda, kahit gaano ka katalino, kahit gaano pa kaganda ang iyong impormasyon, sa palagay ko, hindi mo talaga kayang hulaan. Sobrang daming salita na kailangang isalalang. Tama, eksakto. Lumipat tayo sa Lebanon. Sa tingin mo ba matatanggap ng Israel ang pagbabalik ng Hezbollah sa Timog Lebanon? Sinabi mo na hindi nila kaya, pero kung bahagi yon ng, isang pinal na kasunduang pangkapayapaan at ginagamit natin ang salitang kapayapaan sa panipi sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, iyon ang pinag-uusapan. Ano ang magiging kalagayan ng Israel? At alam mo, matitiis ba yon? Sa tingin ko, hindi yon dapat tiisin. Para sa akin, yon marahil ang pinakamatibay na pulang linya na dapat meron ng Israel. Alam mo, nakita ko na ang pinsalang dulot sa hilaga ng Israel. Nakita ko ang paglikas ng mga Israeli mula sa mga lugar gaya ng Kiryat Shmona. At kahit na yon, alam mo, kahit na itayo na ang security zone sa katimugang Lebanon, marami pa ring tao ang hindi bumabalik sa Kiryat Shmona. Hindi mo pwedeng hayaan na ang mga mamamayan at mga komunidad sa iyong sariling teritoryo ay matakot bumalik o mapigilang makabalik dahil sa mga aksyon ng kalaban. Kaya, oo. Sa tingin ko, ito ang pinaka hindi nababalitang kwento sa gitnang silangan. Kung paano halos pinawalang tao ng mga teroristang Hezbollah ang malaking bahagi ng hilagang Israel. At parang walang sinuman sa internasyonal na media ang nag-iisip na balita man lang ito, lalo ng isang bagay na dapat pag-ukulan ng malasakit. Hindi, kasi tama lang na gano'n ang iniisip nila dahil wala naman talaga silang pakialam sa mga Hudyo. Wala silang pakialam sa mga Israeli. Sa opinyon nila, at kapag sinabi kong sila, tinutukoy ko ang media, diplomatiko, politiko at internasyonal na organisasyon. Para sa kanila, ang pagpapaalis ng Israel sa mga tao sa Timog Lebanon ay malinaw na krimen sa digmaan. Hindi naman talaga, pero ganoon ang tingin nila. Halos na paalis ng Hezbollah ang mga tao sa hilagang Israel, pero hindi nila ito alintana dahil mga Israeli at Hudyo ang nandoon, kaya tingin nila masama ang mga ito. Hindi naman talaga, pero ganun sila mag-isip. Sa kabilang dulo, sa Gaza, matatag pa rin ang Hamas sa kontroladong bahagi nila mula nung tigil putukan noong nakaraang taon. Kung mapipilitan ng Israel na ipagpatuloy ang kampanyang durugin ng grupong terorista roon, sa tingin ko, ipinahiwatig mo na rin na sa malaot madali, kailangan nila itong gawin. Sa tingin mo ba natutunan na ng IDF ang lahat ng aral na kailangan nila mula sa digmaan pagkatapos ng Oktubre 7? At kaya ba nilang lipulin ito nang hindi nagkakaroon ng malalaking kaswalti sa panig ng Israel o pati na rin sa panig ng mga Palestino? Mga pagkamatay ng sibilyan na siguradong magdudulot ng maling paratang ng genocide kahit hindi ito totoo pero kumakalat pa rin. Ilang beses na akong pumunta sa Gaza simula nung digmaan noong Oktubre 7 at nakita ko mismo ang IDF sa aksyon. Nakita ko sila sa aksyon sa labanan noong mga unang yugto, gitna at huling bahagi. At walang duda na may mga napakalaking pagbabago sa mga taktika at mga pamamaraan.
At iba pa, habang natututo ang IDF mula sa kanilang mga karanasan. At masasabi ko ngayon na walang ibang hukbo sa mundo na kayang tapatan ang kakayahan ng Israel Defense Force sa pagharap sa ganitong uri ng sitwasyon. At hindi lang yon, hindi natatangi ang Gaza. Medyo iba ito sa marami ibang bagay pero hindi naman talaga natatangi. Kaya yung idea na, alam mo, ang Board of Peace ay makakabuo ng isang puwersang pampatatag na kayang harapin ng Hamas, maaring napakaganda niyan, pero hindi yon mangyayari. Isa lang itong pantasya. Siguro, isa itong napakanais-nais na pantasya. Ang tanging mga tao na haharap dito ay ang IDF. Alam mo, ang mga sundalo ng Indonesia o mga sundalo ng UAE, kahit na sila ay may kakayahan, hindi sila sa politika, hindi nila kakayanin, hindi sila magiging handang lumaban. At sa militar, hindi rin nila kakayanin harapin ito. Hindi nila kaya. Wala nang iba ang makakagawa nito. Tanging ang IDF lang ang kaya. Magagawa ito ng ibang hukbo sa tamang panahon kung may sapat na pagsasanay at karanasan. Pero ngayon, Israel lang ang kayang gumawa nito. Dapat itong harapin ng Israel. Hindi mo dapat hayaan lumala ang problemang iyan, kahit kontrolado sila na yon. Sa pagkakaalam ko, wala silang kakayahang magpasok ng malaking supply ng mga bala at pampasabog na wala pa roon. May ilang butas sa depensa, pero sa tingin ko, walang malaking banta habang kontrolado ng Israel ang Philadelphia Corridor sa pagitan ng Gaza at Egypt. Kaya masasabi kong hindi naman talaga sobrang agarang kailangan na wasakin ng Hamas ngayon. Maganda sana, pero hindi ganoon ka-urgent. Sa tingin ko, pwede namang maghintay. Pwede itong isabay o iayon sa iba pang mga kaganapan sa gitnang silangan. Alam mo, gaya ng sinabi ng ilang Israeli na may alam sa sitwasyon, sinabi nila sa akin, isang digmaan lang sa isang pagkakataon. Tama. Alam mo, wala silang walang hanggang mapagkukunan para lumaban sa maraming digmaan. At may mga konsiderasyong pampolitika rin. Pero pati na rin ang tanong mo kung posible ba itong magawa. Nang hindi nagkakaroon ng malaking bilang ng mga kaswalti sa hanay ng mga Israeli o ng mga civilian sa Gaza. Sa tingin ko, oo, posible itong magawa. Siyempre, magkakaroon ng mga nasawi at napakasama namang sabihin na okay lang na may masawi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Pero hindi mo kayang manalo sa digmaan laban sa mabagsik na kalaban ng walang sariling nasawi. Hindi pa nangyayari yon at sa palagay ko, hindi rin mangyayari. Kaya, malungkot man, magkakaroon pa rin ng ilang kaswalti sa hanay ng mga Israeli. Alam ko na kapag nagpasya ang Israel na harapin ng Hamas, dapat nila itong gawin at malamang ay plano na rin nila ito. Dahan-dahan, lugar-lugar, sa tinatayang 40% ng Gaza na nasa ilalim pa rin ng kontrol ng Hamas. At gaya ng ginawa nila sa ibang bahagi ng Gaza, gagawin nila ang lahat para mailayo ang mga sibilyan habang sumusulong sila. At posible yon, posibleng magawa yon. Sa ganitong paraan, mababawasan ng masasaktan sibilyan, pero may masasaktan pa rin. Iyan ang gusto ng Hamas. Gusto nilang ang sarili nilang mga sibilyan ang maging mga kaswalti dahil iyon lang halos ang paraan para makaligtas sila. Sa international na pagkondena laban sa Israel at pagsubok pigilan ng Israel na wasakin sila na siyang pangunahing layunin nila. Dahil sa, alam mo na, ang pandigdigang hukuman ng opinyon. May mabibiktima talagang mga sibilyan pero susubukan ng Israel na bawasan ito hanggat kaya. Pero kapag pinag-uusapan mo ito, madalas hindi naiintindihan ng mga tao ang ibig sabihin ng proporsyonalidad sa digmaan. At sa pangkalahatan, at hindi ko tinutukoy ang mga patakaran ng proporsyonalidad tungkol sa bawat individual na labanan ng militar na medyo malinaw naman. Pero sa pangkalahatan, hindi kailangan ng proporsyonalidad. Ang kailangang mangyari, ang pangunahing patakaran ay dapat wasakin ng Israel ang kalabang nagbabanta sa kanila. Kung maraming sibilyan ang mamatay sa prosesong iyon, trahedya at kakilakilabot ito, pero hindi maiiwasan kapag ginagamit ng kalaban ang kanilang mga sibilyan bilang panangga. Tulad ng sabi ko,
Gusto rin ng kalaban na mamatay ang mga sibilyan. O, ibig ko sabihin, malamang ay nagtayo sila ng maaring pinakamalaking network ng mga bomb shelter sa buong mundo. Sa madaling salita, parang katumbas ito ng subway system ng New York City. Sa Gaza, ang bomb shelter ay para sa mga bomba at mga nagbobomba, hindi para sa sibilyan. Tama ka dyan. Teka, umatras muna tayo ng kaunti sa usapin ng digmaan. At gusto kitang tanungin, bilang isang taong madalas bumisita dito na nakakaintindi ng digmaan, na nakakaintindi ng mga politikal na implikasyon ng digmaan. Nakakaramdam ka ba ng parang whiplash sa pagitan ng pagkakaintindi mo sa Israel, sa totoong Israel na binibisita mo, at sa paraan ng paglalarawan sa Israel sa media, alam mo, sa kanluran? At alam mo, kung nagbabasa ka ng mga diaryo sa London o nagbabasa ka ng mga diaryo sa New York. Iyan ang pangkalahatang pananaw, alam mo, at nakikita ko yon, alam mo, sa iba't ibang paraan. Ngayon, may mga tao na tinutukoy ang Israel bilang isang lugar ng genocide, na taliwas sa totoong Israel, na hindi naman ganon. Sa katunayan, kabaligtaran pa nga ito. Pero sa kabila nito, dumarami ng mga tao sa kanluran na naniniwala rito at nakakabahala na malaki ang porsyento nila, marahil karamihan pa, lalo na sa Europa. At sa tingin ko, kulang pa ang salitang whiplash dahil sobrang laki ng agwat ng pananaw ng publiko tungkol sa Israel at sa mga operasyon militar nito kumpara sa totoong nangyayari. Pero hindi natin dapat kalimutan na hindi ito pagkakaintindihan at hindi rin ito kalituhan. Hindi ito kakulangan sa kaalaman. Ang totoo, ito ay isang sinadyang kampanya para tanggalan ng lehitimasyon ng Israel na nagsimula sa Soviet Union noong dekada 60 bilang isang tiyak na layunin na gamitin ang Israel bilang sandata laban sa UK at US sa gitnang silangan. At kahit wala na ang Soviet Union, umiiral pa rin ang kampanya niyon. Ipinagpatuloy na ito ng iba. At ito ay, alam mo, ito ay sinadyang nilika. Isang kampanya ng pampulitikang digmaan na inilalarawan ng Israel sa maling paraan kumpara sa kung ano talaga ito. At ako, alam mo, madali lang sabihin na dapat nating sabihin ang totoo. Dapat nating sabihin ang totoo. Pero sa tingin ko, magpapatuloy pa rin ang mga kasinungalingan dahil napakaingat itong naitanim at nilikha kaya napakahirap itong alisin. At ako, pero sa tingin ko, isang bagay na masasabi ko ay nung nasa Jerusalem News Syndicate conference tayo pareho. Napansin ko talaga ang pagkakaiba ng Israel at ang mga kaaway ng Israel. At napansin ko yon, napanood namin ng isang kamanghamanghang konsyerto na imihandog ng ilang kabataang Israeli na may kapansanan na isang pambihirang karanasan para sa amin. At ang ginawa ng mga Israeli para tulungan ang mga hindi pinalad na miyembro ng kanilang lipunan ay kahanga-hanga. Kahit ang ilang may kapansanan ay nagsisilbi sa IDF, sa tingin ko, sila lang siguro ang tanging hukbo sa mundo na kumukuha ng mga mamamayang may kapansanan para tumulong sa pagtatanggol ng kanilang bansa. Pero anong ginagawa ng kabilang panig? May nakausap akong isang sundalo kamakailan na nagsabi sa akin na ang unit nila ay nasa isang bahay sa Gaza. Inuukupan nila ang bahay na iniwan na ng mga sibilyan. At bago may magsabi na krimen sa digmaan yon, hindi po. Lehitimo at kailangan ang ginawa yon. Pero may pasukan ng tunnel sa bahay na yon. At yung mga tao sa tunnel, kung Hamas ban sila o iba, di ko alam. Pero malamang Hamas kasi bihira lang pumasok ang iba roon. Pinadala muna nila ang isang batang babae na 3 taong gulang palabas ng tunnel para tingnan kung babarilin siya ng mga sundalong Israeli na parang may mga sundalong Israeli doon. Maaring di nila alam kung may Israeli roon. Ginawa siyang tagapagmanman, isang batang babae na 3 taon. Alam ko ang mga kaso. Alam ko ang maraming kaso kung saan ang mga batang may kapansanan ay pinilit na umabante. Sa isang sitwasyon kung saan mayroong komprontasyon laban sa IDF o sa pulis ng Israel sa pag-asang mapapaputukan at mapapatay ang mga batang may kapansanan na yon. Dahil siyempre, wala silang pakialam. Talagang wala silang pakialam sa kanila. Hindi ko lang basta sinasabi yan, ang kanilang pag-iisip ay hindi nagdadala sa kanila ng habag kahit para sa sarili nilang mga tao.
Kaya umasa sila na barilin sila ng IDF o ng pulis. Dahil siyempre, malaking puntos yun para sa propaganda ng mga Palestino. Kung ang kalaban, ang mga Zionistang mamamatay tao, ay hindi lang pumatay ng sibilyan, kundi pati isang batang may kapansanan. Ginagamit nila ang mga batan at mga may sapat na gulang na may kapansanan sa suicide bomb attack. Tuloy-tuloy ito at palagay ko, iyon ang pinakakapansin-pansing pagkakaiba. Kailangan mong pag-isipan kung ano ang tama o mali. At malinaw sa lahat kung alin ang tama at alin ang mali. At sinumang nakaka-obserba o may kaalaman tungkol sa Israel at sa mga kaaway ng Israel at sa labanan ay dapat pumabor sa Israel dito. Kung hindi, pumapanig sila sa kasamaan. Oo, yun nga sila. Nawalan na sila ng moral na direksyon. At kapag inaakusahan nila ang Israel ng genocide, senyales lang yon na yon din ang gusto nilang gawin. Gusto ko sanang hilingin sa'yo na tanggalin muna ang pagiging military expert mo at bigyan mo kami ng kaalaman tungkol sa mga nangyayari sa iyong bansang Britanya. Marami kaming naririnig tungkol sa tumataas na anti-Semitismo at mga alalahanin sa pagbabago ng kultura ng Britanya dahil sa malawakang imigrasyon at iba pa. Dahil sa sistema ng politika ng Britanya, sa palagay ko, nananatili sa kapangyarihan ng kaliwa na nagbigay daan sa antisemitismo at maaaring magpatuloy pa. Sa tingin mo ba may posibilidad na magbago ng direksyon ang pamahalaan ng Britanya at magkaroon ng malaking pagbabago sa politika? Maaaring magdala ito ng kaligtasan sa mga Hudyo sa Britanya na ngayon nanganganib at gawing hindi woke ang Britanya. Sa tingin mo, ang kaliwa ang nagpalakas dito? Para sa akin, parehong kaliwa at kanan ang nagpalakas dito sa Britanya. Malaki ang pananagutan ng Partido Konserbatibo dahil matagal na silang namumuno at nasaksihan nila ang pag-usbong ng sitwasyon ito. Hindi man sila kasing dami ng nagawang problema ng mga gobyernong Labour, pero pinabayaan lang rin nilang mangyari ang mga ito. Kaya nga, alam mo, natalo talaga sila nung huling eleksyon. Malaking dahilan yun. At sa tingin ko, una, magbibigay ako ng ilang punto at una mong bidanggit ang panganib sa mga British na Hudyo. At bawat gobyerno, bawat punong ministro na nagkaroon tayo, at marami tayong naging punong ministro nitong mga nakaraang taon. Pero tiyak mula noong ikapito ng Oktubre, ang mga punong ministro natin, kapag nagsasalita sila tungkol sa Israel, halos ganoon din, pati na rin ang mga kalihim ng ugnayang panlabas at iba pa. Elos palagi nilang sinasabi, gusto kong pag-usapan ito, iyon, at iba pa tungkol sa Israel. Sa totoo lang, nakausap ko lang sa telepono si Punong Ministro Netanyahu at sinabi ko sa kanya na bawasan ang mga sibilyan na daadamay at tiyakin na makarating ang tulong sa mga sibilyan sa Gaza. Ngayon, alam na ng mga punong ministro ang tunay na nangyayari dito. Alam nila na ginagawa ng IDF ang lahat para manalo at mabawasan ang nadadamay na sibilyan. Alam nila na mas marami pang nagawa ang IDF sa Gaza kaysa ibang hukbo sa pagbibigay ng makataong tulong sa sibilyan. Alam nila ito, may mga tao sila rito, may MI6 sila dito, may mga opisyal militar sila dito, may mga diplomat sila. Alam nila ang nangyayari, walang kalituhan. Pero sinasabi pa rin nila yon. At sa pagsasabi nila niyan, ang ibig nilang sabihin ay, sinasadya ni Netanyahu at ang kanyang mga tropa na pumatay ng inosente at gumawa ng krimen sa digmaan. At pinatitibay pa nila yon sa pamamagitan ng pagpapatupad ng bahagyang embargo ng armas sa Israel. Ngayon, alam nila na ang realidad ay hindi sumusuporta sa mga salita at kilos na yon. Pero alam din nila ang lawak ng opinyon ng publiko sa Britanya, lalo na sa kaliwa at sa mga Muslim na naniniwala at gustong marinig iyon. At ayaw nilang makarinig ng iba pa. Ayaw nilang marinig ang katotohanan. Hindi nila matitiis ang katotohanan. Magiging delikado kung sasabihin sa kanila ang katotohanan. Pero napakadelikado na masabi ang mga bagay na ito. Hindi ko sila sabing dapat maging tagapagsalita ng Israel ang punong ministro ng Britanya. Pero may tungkulin siya sa kanyang mga mamamayang Hudyo na tiyaking lumalabas ang katotohanan hanggat maari para maprotektahan sila. Pero hindi niya ginagawa yon. Pinalalala niya ang sitwasyon sa mga sinasabi niya.
Nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, magpasya ang punong ministro ng Britanya, si Boris Johnson noon, sa tingin ko, na manindigan ng matatag para suportahan ang Ukraine. Alam niyang magiging masakit ito para sa UK sa ekonomiya dahil sa presyo ng langis, dami ng bala, suporta ni pinapadala at pinansyal na tulong sa Ukraine. Alam niyang mahirap ito. Kaya nagsagawa ang gobyerno ng kampanya ng impormasyon para maipalaganap ang katotohanan tungkol sa digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Dapat sana ay may nangyaring katulad niyan tungkol sa Israel. Mulay, hindi dahil gusto ko maging tagapagsalita tayo ng Israel, kundi dahil gusto kong mailahad ang katotohanan para maprotektahan ang mga Hudyo sa UK. Mas malaki pa ang problema natin kaysa sa mga Hudyo lang sa UK ngayon. Kapag tinatanong ako ng mga Hudyo na minsan nilang ginagawa, ligtas ba kami sa Britanya? Alam mo, ang sagot ko, ligtas din para sa mga hindi Hudyo dito sa Britanya. Ang mga Hudyo ang tinitira, lalo na ngayon. Ngunit tinatarget din ang maraming katutubong hindi Hudyo. Naranasan na rin natin ang maraming pag-ataking terorista ng mga jihadista sa UK. Marami ring teroristang pag-atake ang napigilan ng security services na sanay nagdulot ng malawakang pagpatay. May lumabas na ulat kamakailan sa UK na nagsasabing 250,000 batang puting babae ang paulit-ulit na ginahasa ng mga grupong nanggagahasa na karamihan ay Pakistani na nag-ooperate sa buong UK. Sa tingin ko, noong dekada 70 yon o baka mas huli pa. Na iyon ay jihad. Ito ay rape jihad. Kaya tayong lahat, alam mo, tayong lahat ay nahaharap, hindi lang ang mga Hudyo, kundi tayong lahat ay nahaharap sa, para sa akin, ay isang lumalaking banta. At ang katotohanan ay ang kasalukuyan pamahalaan ng Britanya. At sa tingin ko, halos kahit sinong susunod na pamahalaan ng Britanya ay hindi haharapin ito. Hindi pa rin nito hinaharap ang mga nangyayari, lalo na ang mga panggagahasa. Tila tinatakpan ito dahil sa takot maparatangan ng rasismo. Pero ang tamang aksyon na kinakailangan para labanan ang jihad na umiiral sa UK ngayon ay malamang na magdulot ng malawakang karahasan. Walang punong ministro ang papayag sa aksyon na magdudulot ng ganoong sitwasyon habang siya ang namumuno. Mayroon siya 5 taon pa, pinakamatagal, at nais niya itong padatiliin tahimik hanggang may pasa sa susunod na gobyerno. Medyo pesimistiko ang pagtatasa na yan. Nakikita mo ba na may pag-asa? Sabi mo, tinutukoy mo ang parang katutubo, yung populasyon ng mga katutubong tao. Hindi naman ganon kadalas natin ituring na ganon ang mga Europeo. Tama. Pero totoo, sila nga ang katutubong populasyon sa isla ng Britanya. Hindi mo ba nakikita ang posibleng magbago ang ganitong kalakaran? Ako'y sobrang nagdududa. Ayoko maging pesimista pero talagang nagdududa ako na magkakaroon ng anumang solusyong politikal para dito. Dahil, gaya ng sinabi ko, sa tingin ko, alam mo na, ang radical na aksyon na kailangan para harapin ang jihad. At para harapin ang dumaraming bilang ng mga imigrante na pumapasok sa UK ng illegal, araw-araw. Karamihan ay tumatawid sa English Channel, pero dumaraan din sa iba pang mga ruta. Ang ganong radical na aksyon ay siguradong magdudulot ng malaking problema. Hindi mo magagawa yon nang walang problema. Kaya tingin ko, walang Prime Minister na gagawa nun. Sa tingin ko, alam mo yon, okay, may mga mas kanan na partido tulad ng Reform na pinamumunuan ni Nigel Farage at Restore na pinamumunuan ni Rupert Lowe na nagsasabing gagawin nila. Kung gagawin nga nila ay ibang usapan na. Sa palagi ko, kapag ang politiko ay naging Prime Minister na, nag-iiba talaga ang pananaw kumpara sa labas. Sana nagkakamali ako. Talagang umaasa akong nagkakamali ako. Pero hindi ko inaasahan na magkakaroon ng solusyon sa politika dito. Sa tingin ko, at ayokong makita ito sa kahit anong paraan. Sa tingin ko, ang pinakamalamang na mangyari sa kinakaharap natin ngayon ay magkakaroon ng digmaang sibil sa UK, kung saan ang mga mamamayan ng Britanya ay magpapasya na sila na mismo ang magpapairal ng batas dahil wala ng solusyon sa politika. Malaking trahedya kung mangyari yon sa Britanya. Tiyak, paano mangyayari yon? Sa tingin ko, una sa lahat, masasabi ko na maaring maiwasan yon kung gagawin ang matinding aksyon na nabanggit ko na malabong mangyari. Kaya ipagpalagay natin sa kasamaang palad
mangyari nga ito. Sa tingin ko, haharap tayo sa isang sitwasyon katulad na nangyari sa Hilagang Irlanda. At kapag sinasabi kong digmaang sibil, hindi ko tinutukoy ang May karanasan ka sa Hilagang Irlanda. nandun din ako madalas, sobra pa nga. Pero hindi ko tinutukoy ang digmaang sibil ng Amerika na may magkalabang hukbo. Ang tinutukoy ko ay parang sa Hilagang Irlanda na sa totoo lang ay isang labanan na may tatlong panig, gobyerno, hukbo at pulis, na pilit pinanghahawakan ang kanilang posisyon at pinananatili ang seguridad sa probinsya. At pagkatapos, ang IRA at mga kaugnay na Republican na grupong terorista o mga katolikong organisasyon laban sa Ulster Defense Association at mga kaugnay na protestanteng tinatawag na loyalistang grupo. Kaya ito ay isang labanan na may tatlong panig na tumagal ng 30 taon at nagdulot ng napakaraming namatay, kabilang ang mga puwersa ng seguridad, pati na rin mga sibilyan, at sa kabutihang palad, pati na rin ang ilang mga terorista. Pero masasabi ko na yan ang mangyayari. Makikita natin ang gobyerno na sinusubukang panatilihin, malinaw naman, hanggat kaya nila pigilan ang karahasan at panatilihin ang kaayusan. At pagkatapos sa isang banda, naroon, masasabi natin, ang katutubong populasyon ng Britanya, marahil may ilang Muslim na sasama sa kanila, nakakampi ng katutubong populasyon. Dahil, syempre, maraming Muslim na ang pinakaayaw nila ay ang Sharia law at jihad sa Britanya at ganitong klase ng sitwasyon. Siguro may ilan, gaya ng ilang Muslim at Indiano, maraming nga tayong Indiano sa Britanya, nakakampi ng katutubong populasyon. Sa kabilang panig, mga jihadist, sa totoo lang, na sa tingin ko ay dadami sa ganitong sitwasyon, alam mo na, kung sakaling magkaroon ng malawakang karahasan sa pagitan ng dalawang panig at marahil sa panig nila ay may ilang katutubong matinding kaliwang taga-suporta din. Well, mabigat yan. Isang mabigat na larawan ng Britanya. Nakakatakot talaga at umaasa kung hindi ito mangyari. Pero sa ngayon, mukhang malabong maiwasan ito. Sa ganung nakakabahalang pahayag, gusto kitang pasalamatan, Colonel Kemp, sa pagsama mo sa amin ngayon. Paano masusundan ng mga manonood at tagapakinig ang iyong mga ginagawa? Mayroon akong website na richardkemp.com. Nasa X ako na @COL_RichardKemp at sa Instagram naman ay COL_RichardKemp. At madalas din akong naglalatala ng mga artikulo sa Daily Telegraph at iba pang pambansang pahayagan sa Britanya. Pero halos lahat ng gusto mo, kung nahihirapan kang matulog sa gabi at gusto mong may makatulong sa'yo para makatulog, maaari kang pumunta sa aking website. Hindi. Sa tingin ko hindi. Interesante ito kaya hinihikayat ko ang mga tagapanood na sundan ka. Gusto rin naming pasalamatan ng mga tagapanood. Huwag kalimutang pakinggan araw-araw ang Jonathan Tobin Daily Edition sa iyong paboritong podcast app. Kung nakikinig ka o nanonood ng live sa Facebook, X o JNS YouTube, paki-like, mag-subscribe sa JNS, i-click ang kampana para sa abiso at bigyan kami ng magandang review. Sumulat sa Think Twice sa jns.org at sabihin kung saan ka nanonood o nakikinig ng palabas at ang iyong opinyon dito. Paalala, wala kami next week para ipandiwang ang ika-4 ng Hulyo, ang ika-250 anibersaryo ng kalayaan ng Amerika. Laging magbasa at mag-isip para sa inyong sarili. Magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon.